Welcome back sa Panahon TV mga kabayan. Ngayong umaga, alamin na po natin kung ano nga ba ang magiging lagay ng panahon. Makasama po natin si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, JC, at magandang umaga din sa ating mga kababayan. Mr. Mendoza, unahin na po muna natin ito. Meron po ba tayong namamataan na kahit anong sama ng panahon sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility o makakaasa po tayo sa good weather condition sa mga susunod na araw? Okay, sa kasalukuyan, meron tayong mga low pressure area na nandito sa bandang equator, at ito nga ay nagdadala ng nakikita natin mga kaulapan dito sa may bahagi ng Mindanao. Subalit hindi naman ito nakakaapekto sa ating weather condition. So ayan po mga kababayan, meron nga po tayong low pressure area na binabantayan. No? Yan po ay nasa ibaba ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung kaulapan nito ay nakaka-apekto po, umaabot yan sa Mindanao area. Pero ayon nga po kay Mr. Mendoza, ay hindi naman po ito makaka-apekto sa lagay ng panahon sa ating bansa. At Mr. Mendoza, ngayon nga po ay muling umiiral ito nga northeast monsoon o hanging amihan. Pero kapansin-pansin po yung bahagyang pagtaas naman ng ating temperatura. Ibig sabihin po ba nito ay nalalapit na ang termination ng amihan? Ano po ba yung criteria natin bago i-declare ang termination ng northeast monsoon? Okay, ang mga criteria natin para ma-terminate natin ang ating northeast monsoon, una-una yung mga gradual na pagtaas ng ating temperatura, at kinakailangan ay ma-establish natin yung tinatawag nating North Polar High dito sa bandang silangan ng Japan. So kung mayroon na tayo diyang malaking North Polar High na panggagalingan ng ating magiging easterlies, saka lang tayo magdi-declare ng termination ng ating northeast monsoon. Pero sa kasalukuyan ay patuloy pa rin at ang ating amihan, at ito nga inaasahan natin na lalakas pang muli sa susunod na mga araw. Alright mga kabayan, sa ngayon po hindi pa na-terminate ito nga northeast monsoon o amihan, kaya naman asahan pa rin sa mga susunod na araw ang posible pang pagbaba ng ating temperatura dahil po yan sa epekto nito nga hanging amihan. At Mr. Mendoza, bilang napag-uusapan na po natin ito nga hanging amihan, ano po ba yung mga naitala nating lowest temperatures kahapon at ngayong araw? Okay, kahapon nakapagtala tayo sa Baguio City ng 14.6 degrees. At sa Science Garden, nakapagtala tayo ng 19.8, sa Lawag, 20.6, sa Basco, 21.4, at sa Cabanatuan, 21.6. At sa kaninang naman ng alas 2, nakapagtala din tayo sa mga lugar na ito, 16.8 sa Baguio City, at sa Sorsogon, 20.5, sa Basco, 21.7, at dito sa Lawag, 21.8. So ayan po mga kabayan, nakita nga natin medyo mataas na po yung temperatura na nararanasan natin. Kaya naman asahan po natin na makakaranas din tayo ng mainit na panahon, kasabay nga po yan ng pagtaas ng ating temperatura. At Mr. Mendoza, ngayon po meron ba tayong nakataas na gale warning mula sa Pag-asa? Bagamat dahan-dahan tayong muling lumalakas ang ating amihan, ay wala pa naman tayong nakataas na gale warning, at inaasahan natin sa mga susunod na araw, mga bukas o sa susunod na araw, maaari tayong magtaas ng gale warning. Pero sa ngayon, wala pa. Ibig sabihin lamang yan, safe po ang maglayag ngayong araw. Kaya naman sa mga kababayan po nating mangingisda, pwede po kayong mamalaot sa mga susunod na oras. At Mr. Mendoza, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano po ba ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules? Ano po ba nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? At para naman sa ating magiging weather sa araw na to, dito sa Cagayan Valley, inaasahan pa rin natin na magkakaroon tayo ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pulo-pulong pagkid at pagkulog. Ito'y bunga pa rin ng ating tail end ng cold front na nakakaapekto naman dito sa silangang bahagi ng ating Hilagang Luzon. Samantalang dito naman sa Kamaynilaan at saka sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, dito sa Cordillera at sa Ilocos, magkakaroon tayo ng maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pag-ulan. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magkakaroon tayo ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog.
So ayan po mga kababayan, generally fair weather condition po ang aasahan natin sa malaking bahagi ng bansa, kasama po dyan ang Metro Manila. Maraming salamat po Mr. Mendoza at mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Ugaliin po ang pagtutok dito sa Panahon TV, bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!